Matapos ang 4 na taon na itala na ng bansa ang pinakamabagal na inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ito ay noong Setyembre kung saan mas mababa pa ito mula sa inaasahan. Kung ano ang dahilan niyan, alamin natin sa Sentro ng Balita ni Joshua Garcia. Bumaba sa 1.9% ang inflation sa Pilipinas batay sa datos ng Philippine Statistics Authority nito lamang nakaraang buwan ng Setyembre. Ito ang pinakamababang rate na naitala simula noong Mayo 2020. Mas mababa ito kumpara sa 3.3% noong Agosto 2024 at 6.1% noong Setyembre 2023. Habang ang year-to-date average inflation mula Enero hanggang Setyembre ay nasa 3.4%. Ayon kay National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, bunsod ito ng mas mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain, inumin at transportasyon. Nakatulong din ang mas mababang inflation sa pabahay, tubig, kuryente at gas na nagpabagal sa pangkalahatang pagtaas ng presyo. So based on the computation, it's a combination pero parang substantial yung impact ng pagbaba talaga ng presyo dun sa mga other items, lalo na negative sila relative to the base effect. But base effect, because of the computation, really has impact on the 1.9%. Sa Metro Manila naman, bumaba ang inflation sa 1.7% mula sa 2.3% noong Agosto, dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo sa pabahay at transportasyon, habang sa labas ng NCR ay bumaba rin ang inflation sa 2% mula 3.6% noong nakaraang buwan. Ang Ilocos Region ang nagtala ng pinakamababang inflation rate na 0.6%, samantalang Western Visayas ang may pinakamataas na inflation rate na 3.4%. Bumaba yung inflation rate natin, ibig sabihin lang nun, bumagal yung pagtaas ng ating presyo ng mga bilihin. Pero kung titingnan natin yung mga individual items or some group of items, mayroon talagang bumagsak, negative. Ibig sabihin, talagang bumaba yung presyo niya. So anong example nito? Yung transport, gasolina, diesel, kamatis, so yun, mga negative yun. But overall, ito ay 1.9% overall. Ibig sabihin lang nun, tumaas pa rin pero sa mas mabagal na antas. Kung ikukumpara naman ang naitalang 1.9% inflation rate sa nakaraang taon, malaki ang ibinaba nito mula sa 6.1% noong Setyembre 2023 na nagpapakita ng malaking pagbabago sa bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa loob ng isang taon. Samantala, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy na isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin, katulad ng implementasyon ng Executive Order No. 62 na nagpapababa sa rice tariffs, agripuhunan at pantawid program, gayon din ang patuloy na laban sa African Swine Fever o ASF at ang pagpasa ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na layong sugpuin ang hoarding at iba pang iligal na gawain. Ayon sa NEDA, nakahanda rin ang gobyerno na harapin ang epekto ng La Nina para mapanatili ang abot kayang presyo ng bilihin. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.